Para kay Roberto Corpus, isang tsuper na binabagtas ang Shaw Boulevard, lumiit ang kita dahil sa bawas na oras sa pagpapasada nitong Martes. Mga papunta lang dito, mga 2 na ata may yun. Ang lapit lang yan, 7 kilometro lang yan eh. Baba din sa biyahe ng ilang oras si Sheila Nicolas, isang call center agent. Almost 1 hour din bago ako makapag-book. And then at the same time, almost more than 1 hour, 1 hour and 30 minutes na yata kami nag-stay doon. Aniya malaki ang epekto ng mahabang biyahe sa kanyang trabaho. Sobrang naapektuhan kami eh. Attendance ng mga agents ko. At saka, syempre, yung oras na in-stay namin sa EDSA instead of naging productive kami sa work, diba? Habang hindi sila tutol sa isinasagawang kilos protesta, dapat rin anila isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Para sa amin, kalapatan nila yun eh. Kung ang problema nila is sa gobyerno, wag naman sana yung action nila is nakaka-affect dun sa mga nagtatrabaho. Matapos ang matinding reklamo mula sa publiko dahil sa di madaanang malaking bahagi ng EDSA ng walang anunsyo, nakakuha ng permit mula sa Quezon City Government ang Iglesia ni Cristo upang maisagawa ang pangalawang araw ng protesta laban sa planong sampaan ng kasong pandarambong sa kanilang kabaro na si Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa Quezon City Police, ang paunang kahilingan ng grupo ay maisagawa ang kilos protesta hanggang Biyernes. Ngunit ang ipinagkaloob na permit ay hanggang ngayong araw lamang muna. Samantala, binatikos na Senador Amy Marcos sa dumalo sa protesta kagabi ang aniyay baluktot at hindi makatarungan na batas na pumapabor lamang sa administrasyon. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Pinunari niya ang official visit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada na ayon sa kanya ay nagpapakita na walang pakialam ang Pangulo sa panawagan sa gobyerno. Sadyang pipiliin pa, bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa. Wala silang pakialam. Sagot naman ng Malacanang, matagal ng plano ang pagpunta ni Pangulo sa naturang bansa. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Git pa ng Malacanang, hindi sila naniniwala na destabilisasyon ang pakay ng grupo sa lungat sa mga kumakalat na usapin. Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Base sa 3:45 PM update, nasa mahigit 6,000 na ang dumalong miyembro ng INC sa protesta, habang nasa 2,500 naman ang mga tauhan mula sa Philippine National Police. Para sa mga balitang napapanahon at on-demand, Jim Cantos, News Watch Plus.